Hi guys, this is your Feng Shui Mom. Bali, ang previous video ko po ay ang forecast ng Year of the Dragon. Right now, ang ibibigay kong free Feng Shui forecast ay para sa mga Year of the Snake. Bali, ang Year of the Snake ay sharing ng bahay kasama si Year of the Dragon. Year of the Dragon ay nasa Southeast 1 habang si Year of the Snake naman ay nasa Southeast 3. So may konting pagkakaiba lang naman yung forecast nilang dalawa. Kasi depende po iyon kung sino yung katabi nila. As for the dragon, katabi niya si Rabbit. And sa gitna nilang dalawa, nandun po ang Three Killings. Ang Year of the Snake naman po, katabi niya si Year of the Horse. As I've said, si Dragon is lucky. Kasi mag-start yung luck niya ngayon taon na to and will last for 3 years. So si Dragon is success din. Success po. In all angle this year. So kung may plano po ang mga Year of the Snake na mag-travel ngayong mag-abroad, mag-change ng career, mag-open up ng business ngayon taon na to, ito po yung tamang panahon na gawin. And also, tinatawag po sa Feng Shui ay windfall luck ang Year of the Snake. Actually, kung i-compare yung dalawa, mas maswerte si Year of the Snake ngayon taon na to compare kay Dragon, although sharing sila ng house. Kasi sa house po mismo ni Year of the Snake, nandun po ang big auspicious star na tinatawag. So, kung big auspicious star means money and good luck. Windfall luck, ibig sabihin maraming pera. I myself, Year of the Snake ako eh. So, yun po. In all angle is lucky siya. Relationship luck ha ng Year of the Snake is good. And the wealth luck is very strong. And then, ang health luck is above average. Di ba? But, nasa mismong bahay po ni Year of the Snake sa Southeast 3, ang Taisu. Ang Taisu po, in-explain ko na yan sa mga previous videos ko. Kung actually, ang English word ng Taisu ay si Grand Duke Jupiter. Grand Duke Jupiter, devil po yan eh, na nagdadala sa life natin ng obstacle. Obstacle in general, like in relationship, nagkakaroon tayo ng problem. Pagdating sa health, nagkaka-issue tayo. Sa finances, yung mga expectations natin na, like for example, nasa sales ka, okay na deal na nauunsya ba or nagkaka-problem pa. In work-wise, let's say may career kayo, may maintain kayong work, parang nagkaka-problema kayo, nagkaka-conflict kayo. Especially in relationship natin sa mga taong nakapaligid sa atin. Madali lang naman po yan. As I've said, ang Feng Shui naman, yung mga conflict star, misfortune star, unlucky star na yan, may mga remedy yan lahat. So, ito po yun. Siya po ang God of the Year. And yun din po ang solusyon kay Grand Duke Jupiter. So, I'm suggesting na sa mga Year of the Snake out there is dapat meron kayo nito. Pwede rin po kayo magpiyaw. Piyaw bracelet. Kung ayaw mag-bracelet, pwede naman po na keychain. Pwede rin card na ilalagay sa wallet. Gano'n. Pagdating naman po sa mga lucky charms, kasi yung mga lucky charms, alam mo, hindi naman yung gagana kung halimbawang hindi nyo binigyan ng solution yung mga misfortune star nyo. And then sasabihin nyo dun sa pinagbilhan nyo, parang hindi naman nagdala ng swerte sa akin yung lucky charm. Or parang hindi naman effective. You know why? Kasi hindi nyo po sinolusyonan yung misfortune star ninyo. So bago po kayo magpa-purchase o bibili ng mga lucky charms or anything pampaswerte and display sa bahay, alam nyo sa totoo, dapat inuuna nyo yung ganyan, yung cure amulet nyo o yung mga pangontra. And also FYI, yung mga pagbibili po natin ng mga displays, hindi po lahat ng displays ay pwede sa atin. Like for example, at saka may mga direction kasi nilalagay yan eh. Like let's say yung mga water element na yan. 'Di ba pag bumibili, kadalasan bili lang tayo ng bili, dinidisplay natin kung saan siya magandang tignan. Hindi po kasi ganun yon. Yung mga kasing mga water element na yan is money. Well, magpo-post na lang po ako ng susunod na video para dyan sa mga, para i-topic yung mga displays, yung mga displays na pampaswerte. Pagdating naman po sa mga lucky charms, I'm suggesting, depende po sa kung ano po yung kailangan nyo. Let's say, ano po ba ang gusto nyong i-improve? Relationship, finances, business, career,
health. Yan po kasi yan eh. So, depende kung ano po. Sa mga youngsters, yung mga nag-aaral, meron po tayong pampaswerte para sa pag-aaral or gusto mag-abroad, meron pong certain lucky charm or display para po dyan sa mga ganyang manifestation or wishes. So ako, nagbibigay po ako ng free consultation, free feng shui consultation, just follow me, like and share, comment down below guys. Maraming salamat mga ka-feng shui.